Kapwa naghahanap ng kilig at saya sa ilalim ng makukulay na ilaw ng BGC, hindi inakala ni Carlo at Andrea na ang kanilang gabi ay magiging eksena sa isang nakakapangilabot na kwento. Isang gabing puno ng tawanan at pangarap, biglang magiging isang kabanata ng misteryo at takot na hindi nila malilimutan. Sa inyong pakikinig, masasaksihan ninyo kung paano ang isang simpleng lakad ay magiging isang ligaw na habulan kasama ang mga aninong may sariling buhay. Handa na ba kayo sa isang kwentong magpapatanong sa inyo kung anong totoo at kung anong kababalaghan ang nagtatago sa bawat sulok ng BGC? Sa ilalim ng makukulay na ilaw ng BGC, masayang naglalakad sina Carlo at Andrea magkahawak kamay matapos nilang sumubok ng iba't ibang pagkain sa isang kilalang food festival. Ang ingay ng tawanan at musika sumasabay sa ritmo ng gabi, umaalingaw-ngaw sa paligid habang sila ay naglilibot. Habang naglalakad, bigla ang humirit si Carlo ng isang kwentong bayan mula sa Roxas Boulevard tungkol sa magkasintahan na nakatagpo ng mumunting aswang na sinasabing nagbabantay sa mga magsing irog. Alam mo ba yung aswang daw sa Roxas na nag-aabang sa mga sweethearts? Pabirong tanong ni Carlo habang ang kanyang mga matay kumikislap sa pananakot. Tinawanan lamang ito ni Andrea. Ano ka ba, Carlo? Huwag ka ngang magkalat ng fake news. Sabay irap niya, pinapalipad sa hangin ang mga salitang may halong pananakot ni Carlo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang mga ilaw ng BGC ay tila sumasayaw sa kanilang mga anino, nagbibigay liwanag sa kanilang masayang gabi. Naglabas si Carlo ng kanyang vape at sinindihan ito na agad namang ikinairita ni Andrea. Carlo, alam mo namang ayaw ko niyan, di ba? Reklamo niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Carlo at nagpalitan sila ng mga salita tungkol sa kanilang mga pangarap. Kabilang ang kanilang pagnanais na makapasok sa UP habang ang usok ng vape ay unti-unting nilamon ng dilim. Isipin mo na lang, pag nakapasok tayo sa UP, ibang level na yon, excited na sabi ni Carlo habang naglalakad sila papunta sa mas madilim na bahagi ng BGC. Sa kanilang paglalakad, biglang tumahimik ang paligid. At ang tanging maririnig ay ang mahina at kakaibang ingay na tila nagmumula sa kalayuan. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang kumurap-kurap, nagbibigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaba. Isang malamlam na figura ang unti-unting lumitaw mula sa isang madilim na eskinita, papalapit sa kanila. Ang mga hakbang nito ay mabigat at tila may dalang pasanin. Ano yun? Bulong ni Andrea, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa takot agad na inilabas ni Carlo ang kanyang taser at inihanda ang sarili sa hindi inaasahang panganib. Ang figura ay lumitaw sa ilalim ng ilaw ng poste, disfigurado at nakakatakot ang itsura, at binanggit ang pangalan ni Andrea. 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 Paulit-ulit na bulong ng figura. Walang epekto ang taser kay Carlo at sa huling sandali itinulak niya ang figura sa lupa at nagpasya silang tumakas. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at puno ng takot. Takbo! Sigaw ni Carlo habang hawak niya ang kamay ni Andrea. Sila'y nagmamadaling lumayo sa nakakatakot na figura. Habang sila'y tumatakbo, hindi nila alam na ang kanilang pagtakas ay magdadala sa kanila sa isang bangungot na hindi nila inaasahan. Ano ang naghihintay sa kanilang dalawa sa dilim ng gabi? Ang susunod na mga pangyayari ay magpapakita na ang kanilang gabi ng kasayahan ay magiging isang gabi ng lagim. Habang nagmamadaling tumakas, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong ng isang motorsiklo sa tahimik na gabi. Si Carlo, sa kanyang pagkataranta, ay hindi napansin ang paparating na Grab delivery motorcycle. Sa isang iglap, ang malakas na pagbangga ay nagpatumba sa kanya at ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang buhay sa malamig na semento.
Andrea, tumakbo ka. Sigaw ni Carlo habang hinihila ang kanyang sarili sa lupa, subalit huli na ang lahat. Si Andrea na puno ng pag-aalala ay yumuko para tulungan si Carlo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, siya rin ay nawala ng malay at bumagsak sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng buwan. Nagising si Carlo na tila walang nangyari, mag-isa at walang bakas ng pinsala. Bumalik siya sa lugar ng food festival at doon niya naririnig ang mga salitang kanilang binitawan kanina lamang. Parang replay ng isang lumang pelikula. Naroon ang kanyang sarili at si Andrea nag-uusap, nagtatawanan, walang kamalay-malay sa bangungot na naghihintay. Nakita ni Carlo ang kanyang nakaraang sarili at agad niyang sinubukang babalaan ito. "Huwag kang tumuloy, delikado," sigaw niya. Ngunit tila hangin lang siya na hindi napapansin. Sa halip na makinig, itinulak siya ng kanyang nakaraang sarili. Itinuring siyang isang banta, isang istorbong kailangang iwasan. Ano kaya ang mangyayari kay Carlo matapos niyang itulak ang kanyang sarili? Magpatuloy sa pagbabasa at malalaman mo. Sa kanyang desperadong pagpupumiglas, hindi nagtagumpay si Carlo na pigilan ang kanyang nakaraang sarili. Nakita niya itong tumakas kasama si Andrea. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng kalye, sa ilalim ng mapanglaw na ilaw ng poste. Nakatayo si Carlo, nag-iisa, nang muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na ingay ng motorsiklo. Ang kanyang puso ay muling napuno ng takot, isang takot na tila hindi na mawawala pa. Sa huling sandali, bago muling nagdilim ang lahat, bago siya muling bumagsak sa semento, naunawaan ni Carlo ang kanyang mapait na kapalaran. Siya ay nasa isang walang katapusang siklo ng bangungot, isang loop na hindi niya matakasan. Ang mga anino sa BGC ay tila naging tahimik na saksi sa kanyang walang hanggang pagdurusa at sa bawat pag-ulit ng gabi, ang kanyang sigaw ay lalong nagiging bahagi ng alamat ng lugar na iyon. Ano kaya ang kahihinatnan ni Carlo sa kanyang walang katapusang pag-ikot sa bangungot na ito? Ang kasagutan ay nakatago sa mga anino ng gabi. Sa huli, natutunan ni Carlo at Andrea na ang tunay na kababalaghan ay hindi lang sa mga kwento na kakubli, kundi na sa mga desisyong ating ginagawa. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na maging parte ng alamat sa iyong paglalakad sa dilim. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.